Opo mga kapatid sa Islam, ito ang ating topiko kasi nga napakaganda bilang magiging positibo sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo na tayo mga Muslim, kailangan po talaga natin ang mga ganitong mga pagpapasaya. Lalo na tayo, inutusan po tayo na magsalam, magbati ng salam. Yan po ay pangbungad sa kasiyahan na maipasok mo o kaya kagalakan na naitanim mo sa mga puso ng mga manampalataya. Kaya ang pagbati na yun mga kapatid, yun, unang yugto na pala yan para magiging masaya ang mga kapatirang Muslim o mga kamusliman. Kaya tulad sa hadith dito ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi la yadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum fabsus salama bainakum. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng bahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa sa yaong ang aking sarili ay nasa kanyang kamay. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggang sa kayo'y maniniwala at hindi kayo maniniwala hanggang sa kayo'y magmamahalan. Kaya gusto ba ninyo na kayo'y aking papatnubayan sa isang bagay? Kapag ginawa ninyo ito ay magmamahalan kayo. Ipalaganap inyo ang pagbati ng kapayapaan o salam sa inyong pagitan. Yun po mga kapatid, isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, yun pala isa sa mga teknik, no? Kaya isa sa mga kapamaraanan para mapasaya mo ang iba. Batiin mo, salamin mo. Kaya pagsasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yun, napakaganda nga yan, yung katuruan. Meron ka pang reward kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na 30 points. Kinumpleto mo kasi. At saka sa kaharap mo mga kapatid, nagkakaroon siya ng pagmamahal sa iyo. Kaya pagbati, mainam na utos yan. Alam nyo, mayroong isang hadith din dito na inulat mga kapatid, na an Abdullah bin Amro radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair qala tut'imul ta'ama wa taqra'as salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Sinabi sa hadith na ni Abdullah bin Amro radhiyallahu anhu na sinabi, merong lalaki na nagtanong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung alin sa Islam ang mainam. Yung sagot ng propeta kanyang sinabi, ikaw ay magpapakain ng pagkain at magbabati ng salam sa sinumang kilala mo at sa hindi mo kilala. Sinalaysay ni Bukhari. Kaya kilala man, hindi mo kilala, salamin mo. Kasi nga, yun po ang pangbungad ng pagmamahal. Magkakaroon siya ng pagmamahal sa iyo. Kaya positibo talaga sa sarili mo at sa kanya. Nakakaroon talaga ng interaction mga kapatid. Kaya yun, isa sa mga teknik natin yun kasi yan din ang batian sa paraiso. Makakarinig sila ng salam wa salam. Kaya yun ang mga kapatid, yun sa Islam, isa sa mga hangarin ng Islam ay ipalaganap ang kabutihan at positibong epekto sa mga kapwa nating kamusliman. Ayun ang natin mga kapatid, kaysa tignan mo siya ng masama, matalim ang iyong mata sa pagtitig, yun, nakakatakot kaya yun. Hindi mo mapapasaya ang tao. Kaya kung babatiin mo ng salam, Allahu Akbar. At alam naman natin, ang kaligayahan ay kinakailangan natin yan. Kung gusto mong mabuhay dito sa mundo, kailangan mo ng kaligayahan. Kaya yun, kaya sa atin mga kapatid, napaganda, sabi ng Prophet sallam, babashirah, ibig sabihin, magbigay kayo ng mga gandang balita. Sinabihan to mga dalawang sahaba. Si Muad bin Jabal at si Sa'id bin Abu Burdah.
Si Abu Burda pala. Si Abu Burda at si Muad bin Jabal, inutusan sila ng Prophet Salam na maghatid kayo ng mga gandang balita. Kasi nga yun ang nagpapasaya. Kaya isa sa mga magandang balita ay ang pagsabi ng salam. Allahu Akbar. Kaya napakaganda mga kapatid. At itandaan nyo, alam nyo, kapag ipinasok mo ang kagalakan sa mga manampalataya, yun ay isa sa pinakamagandang gawain. Katulad sa inulat ni Omar bin Khattab na tinanong ang mensahero sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pinakamainam na mga gawain. Kanyang sinabi, ang pagpasok ng kagalakan sa isang manampalataya at pagbusog mo sa kanyang pagkagutom at pagbihis mo sa kanyang kahubaran at pagtupad ng pangangailan para sa kanya sinalaysay ni Tabarani at ginawang Hasan al-Ghairihi li Albani. Kaya sa hadith na yan mga kapatid sa Islam, yun nagpapagaan ng loob pala yun. Yung pagpasok mo ng kagalakan, pagbibiro mo, pagpapasaya mo sa kanya, sa pamilya mo man, huwag kang maging pagpasok mo parang tiger ang mukha mo. Dapat marunong ka rin magbiro, marunong ka rin magpasaya. Kasi nga, kailangan natin po yan mga kapatid. Kailangan tayo kasi kailangan natin ng kalinga. Kailangan natin ng mga bagay kung saan magiging positibo tayo sa ating mga gawain. Wag mong, yung iba kasi ginugugol nila sa comedy, hindi mo naman masising buhay mo kasi malungkutin ka, manood ka lang. Pero kailangan meron ka rin kausap, mga kaibigan, pamilya mo. Hindi nakababad ka lang sa telebisyon. Kasi walang interaction po yan mga kapatid. Kaya ang pagpapasaya mga kapatid sa iba ay kasali yan sa mga mabuting gawa pala. Yun naman ang hinahangad natin. Gusto natin ang mga ginagawa natin mayroong kabuluhan. Kaya kung itinuring mo yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, nasa tamang landas ka po. Hindi ka gumagawa ng mga gawain kung saan pakitang tao lang. Mali tayo, gumagawa tayo ng mga bagay para ipakita kay Allah. Ibig sabihin, pakitang Diyos. Yun ang natin Ang hangad natin para umangat ang iyong mga mabuting gawa para umabot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pagpapasok ng kagalakan sa mga kapatiran natin mga kapatid ay isa sa mga tinatawag na mabuting gawa. At ang mabuting gawa, huwag ninyong mamaliitin. Huwag niyong mamaliitin yan. Katulad sa hadith, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa wa akhaka biwajhin talq. Sinabi sa hadith mga kapatid, huwag ninyong mamaliitin ang anumang kabutihan kahit ang pagharap mo sa iyong kapatid na merong maaliwalas na mukha. Allah, ba't ninyong maaliwalas na mukha? Kasi nga yun ang isa sa mga positibo talaga yun lakas ng dating sa kapatid mo yun. Kasi tapos puso ka pa, ngumiti ka pa, maaliwalas pang mukha mo, na parang wala kang problema. At magkakaroon talaga ng apekto yan sa kapatid mo. Kasi nga, nakikitaan ka, naging magandang huwaran ka sa kanya Ang tao na ito, kahit maraming problema, pero maaliwalas ang mukha niya. Allahu Akbar. Kaya, si Prophet Muhammad Sallam sa pagkasabi niya dito mga kapatid, lubos nating maunawaan na kailangan mo rin magiging mabuti sa iyong kapwa. Kaya ang pagiging kaya iyon isa sa mga pagpapasaya yan sa iba mga kapatid. Hindi ka pagdating mo doon, kwento mo na kaagad mga problema sa buhay mo. Subhanallah, pagkakaroon ka pa ng negatibo. Negatibo ka na nga tapos nang damay ka pa sa iba. Ang mga problema mo, inaabot mo pa. Kaya mas maganda mga kapatid, magiging mabuti ka, maaliwalas mo ng mukha mo. At alamin mo ang mga problema sa buhay sa mundo, mga pagsubok lamang yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung i-share mo pa yan sa iba, malulungkot yan sila. Hangad natin pasayahin ang mga kapwa natin, ang ating pamilya, kaibigan, na mga nakaharap mo, mga ganito mga kapatid. Kaya sa atin, mas maganda kung gusto mo talaga pasayahin ang kapatid mo,
ipurihin mo ang mga kanilang mga gawain. Kasi nga magpapasaya din yan. Kasi nga nakakabighani at nagkakaroon sila ng motivation. Ano siya na nagkaroon siya ng gana para paggawa ng kabutihan. Ganon tayo mga kapatid. Yun talagang ating gusto sa buhay. Gusto natin maging motivation sa iba. Mga ating mga salita, sa ating mga pakikikapwa, o ano pa dyan mga bagay kung saan magkakaroon talaga ng epekto sa atin. Kasi nga pagsamba ang hangad natin. Gusto natin madagdagan ang ating mabubuting gawa doon sa kabilang buhay. Kaya napakasimple lang ito ng pinakamagandang mga gawain. Kaya mayroong isang hadith dito mga kapatid na inulat din ni sinabi ng mahal nating Propeta Salam, alin sa mga tao ang higit na pinakamamahal kay Allah? May nagtanong kay Propeta Salam. At alin ang mga gawain na higit na pinakamamahal kay Allah? Sinabi ng Propeta Salam, ang pinakamamahal na tao sa Allah ay ang merong higit na pakinabang sa mga tao. At ang pinakamamahal na gawain kay Allah ay kagalakan na ipinasok mo sa isang Muslim. Malawak. Tingnan niyo mga kapatid, itong hadith na ito, isinalaysing ni Tabarani at ginawang Hasan Ligay rin ni Albani. Kaya ang hadith na yan mga kapatid, pinakamainam na sa kay Allah ang pakinabang. Ibig sabihin dito sa spiritual, sa pag-uugali, kahit sa pera, wala problema yan. Lahat tayo mga kapatid, kailangan natin mga ganitong mga tao. Nakikinabang tayo. Sa pag-upo sa kanya, nakikipag-usap sa kanya, hindi puro kabastusan lumalabas sa bibig niya, hindi puro pagbumura. Nakikinabang tayo Nakakaroon tayo ng peace of mind. Lalo na kung ipinasok niya pa ang kagalakan sa puso mo. Napapasaya ka, nakikita mo siya, nasasayahan ka. Kasi nga, itong mga gustong gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Kung ikaw ginawa mo yan, pakitang tao lang, sinayang mo lang buhay mo, sinayang mo lang oras mo, sinayang mo lang pakikipagsalamuha mo sa mga tao na yun. Itong kaibahan natin sa mga walang pananampalataya. Meron tayong pananampalataya Gumagawa tayo ng mga bagay, inuuna natin ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kapag inaano mo si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sa Islam, tinuturo sa atin na mahalin natin muna si Allah subhanahu wa ta'ala. Paglingkuran natin si Allah subhanahu wa ta'ala, magpapaalipin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala para magiging matuwid ang iyong mga mabubuting gawa. Kasi ang iba kasi mabuting gawa, kala nila dito lang sa mundo. Sa mga kapitbahay mo, good to be in your neighbors. Yun ang ano nila Kaya yun, isa sa mga mga kapatid, ang mga gawain na yan ay nagpapasaya sa kapwa mo. At pagpapakita rin ng pagiging malasakit sa mga tao sa paligid mga kapatid. Damang-dama mo ang kanilang mga hirap, ang kanilang problema, kanilang mga gutom, o ano pa mga pangangailangan nila. Damang-dama mo. Kasi kapag ikaw tumulong sa kanyang gawain, pinakita mo ang kanyang interest sa mga kalagayan, sa simpleng pakikinig lamang mga kapatid, o kaya pagpapalakas ng mga ugnayan ay nagbibigay po ito ng kagalakan sa kanyang puso. Allahu Akbar. Kaya pagiging kapwa-tao mga kapatid, na inaalang-alang mo si Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Katanggap-tanggap yun kay Allah. Doon sa paraiso at dito sa mundo. Kasi nga naipasok mo pa ang kagalakan. Bonus na lang yan, sa totoo lang yung mga kapatid Pagpasok natin sa paraiso, yun ang hangad natin Dito sa mundo, naipasok mo kagalakan sa kapwa mo, bonus yun. At magiging magiging tanda yan sa araw ng paghukom. Magiging kapatunay mo yan sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw karapat-dapat na ipasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, gumawa ka ng mga bagay dito sa mundo
nakalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, ang tuwa sa puso, ang pagtawa sa puso mga kapatid, hindi kailangan magarbo. Hindi kailangan magarbo yan. Ang iba kasi, kailangan magdala ka ng mga regalo, milyon-milyon, subhanallah. Kung hindi siya mabigyan ng milyon-milyon, nagagalit. Sa atin, kaya kung Muslim na Muslim ka kapatid, bibigyan ka ng konting regalo lang kahit napakasimple lang, hindi magarbo, mapapasaya mo talaga ang kapwa mo. Kaya inutusan tayo ng mahal nating Propeta Muhammad. Sabi ng mahal nating Propeta Muhammad, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qal tahaddu, tahabbu. Sabi ng Propeta Muhammad, at kayo magreregaluhan kayo upang kayo'y magmamahalan. Isinalaysay ni Bayhaqi at ginawang hasan ni Albani. Allahu Akbar. Kaya dito, isa sa mga pinakamagandang katuruan po ito sa Islam. Magbigay ng regalo. Alhamdulillah, kahit 10 real nga mapapasaya mo talaga kapwa mo basta galing sa puso at alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun naman ang gusto niya, maramdaman niya ang ibinigay mo. Para maipamukha mo na ikaw ay taong sincere. Kaya yun, Allahu Akbar. Kahit ganun lang mga kapatid. Ganun lang pagbigay mo, kahit 10 real, 5 real, 1 real, o ano pa dyan, kahit mababang halaga. Taos puso naman binigay mo, hindi pakitang tao, o kaya meron kang hinahangad na iba. Kasi iba ganito meron siyang gustong maabot. Gusto niya, meron din siyang pakinabang, meron siyang balik. Sa atin, ang balik natin, gusto natin, malugod si Allah. Allahu Akbar, yun ang ating gusto Ang gusto natin, ang balik natin, makabilang buhay. Pero kung ginawa mo dito sa mundo, makamundo lang, subhanallah, nagkano ka talaga, sinayang mo lang talagang oras mo. Hindi ko naman sasabihin na mali ginawa mo Kasi yan ang gusto mo Sasabihin ko lang, sinayang mo ang mabuting gawa. Kasi nga, dapat kay Allah, dapat yun. Kaya kung dito lang sa mundo, pakukuha mo naman ang mga pabuya pagmamahal, respeto, o ano pa dyan. Pero doon pagdating mo sa araw paghukom, ikaw ay kabilang sa mga talunan. Kasi nga, wala kang naipakitang mabuting gawa. Ang pakitang mabuting gawa mo, pakitang tao. Hindi pakitang Diyos. Yun ang tatanggapin doon sa araw paghukom, ang pakitang Diyos. Kaya, Allahu Akbar, kaya ang pagpapatawa mo mga kapatid, ay isang magandang paraan po yan para mapagaan mo ang kanilang mga pakiramdam. Lalo na may mga problema sa buhay, nabibigatan sa mga problema, sa kahit simpleng kwento mo, kahit sa simpleng biro mo, inshallah mapapawi ang kanilang sakit na nararamdaman. Mapapasaya mo pa siya, mabigyan mo pa siya ng kasiyahan, at mga ibang tao din mapapasaya mo. Kasi nga, naging masaya siya. Siyempre, may mga kaibigan siya, may mga pamilya din siya, mapapasaya. Kaya marami parang pyramiding to ang pagpapasaya natin sa iba. Hindi lang ikaw ang nakinabang, pati palang kanyang mga nasa paligid niya. Allahu Akbar. Kaya ganun ang katuruan sa ating mga kapatid. Huwag mo lang haluan ng mga kasamaan. Iba kasi sa sobrang biro na nasubrahan naman alam nyo, mayroong isang hadith dito na Bahshi bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil ladina yuhaddithu wa yakdhibu liyudhikal qaum wailul lahu. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Bahshin bin Hakim na ayon sa kanyang ama, na ayon sa kanyang lolo, subhanallah, tingnan niyo ang mga isinalaysay galing pa sa kanyang lolo na sinabi ng mahal nating Propeta sallam na kanyang narinig, kasiraan para sa mga yaong nagkukwento at saka nagsisinungaling para patatawanin ang mga tao. Kasiraan para sa kanya, kasiraan para sa kanya. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya yun, wag ka lang sumubras pagbibiro mga kapatid. Wala namang dinagdagan mo pa, puro kasinungalingan.
O kaya mga kababalaghan ang pinanggagawa mo, tapos pinagkukwento mo pa, mga kasinungalingan pa, yun ang pinag-iingatan natin mga kapatid. Ang malati propeta nagbibiro din, pero hindi naman siya hindi niya hinahaluan ng pagsisinungaling. Allahu Akbar. Meron nga isa sa mga ulama natin nagbibiro din. Pangalan si Ibn Sirin. Si Ibn Sirin, sa panahon niya, isa sa mga pinakasikat ng mga ulama, mga kapatid. Kaya alam niyo, ginawa ni Ibn Sirin, binibiro niya kanyang kasamahan. Sabi niya, welcome sa mga nagdala ng patay at nagdibing. So, yun ang kanyang biro, mga kapatid. Sa atin kasi, akala natin, masang biro to kasi mga patay, hindi yun mga kapatid. Sa atin normal lang yun. Tayo iniisip natin mamamatay tayo. Kaya yun ang kanyang biro mga kapatid. Ko sa Arabic pa, sabi niya mudarfishin. Mudarfishin ang mga tao yan na sumaksi sa patay at naghatid doon sa libingan. Yun ang mga mudarfishin sa Arabic. Kaya yun nagbibiro nga si Ibn Sirin, alim na nga yun sikat yun. Maraming alam sa Quran, sa hadith. Pero nagbibiro sa kanyang mga kasamahan. Kaya ganun din sana mga kapatid nang magbiro ka. Huwag puro serious ka lang lagi. O kaya ang mata mo napakatalim kapag tumitingin. Ganun mga kapatid. Yan isa sa mga natin yan. Kaya kahit si Prophet Muhammad sallam ngayon nagbibiro din sa Arabic, meron sa Arabic kasi mga katawagan na si Omar, palitin mo, tinatawag na Umir. Yun ang mga sa Arabic yun. Ganoon ang Propeta ng Salam, nakita niya si Omar. Si Omar, bata pa lang yun. Naglalaro ng isang ibon na tinatawag na nagir. Nagir, kung sa pa, bulbul tong tawag to Ang nagir na ito, namatay. Kaya sinabi ng Salam, sabi niya, ya Aba Umair, ma fa'alan nagir. Sabi niya, bata Omar, si Omar ang pangalan, Abu Umair. Anong nangyari sa ibon mo sa nagir? Subhanallah, bibiro ang Propeta ng Salam. Mga bata ginagawa niyang mas mababa. Ayun, kasi nga yun naman talaga mga kapatid. Dapat kung kausap mo mga musmus pa lang, kausapin mo sila sa kanilang mga kabiruan. Wala problema yung mga kapatid yun. Kasi nga magpapasaya, tingnan yung bata dito. Kinausap ng mahal natin Propeta ng Salam. Propeta yun, kinausap niya bata. Wala problema yun. Kasi nga yun, isa sa mga pinakamagandang gawain po yung mga kapatid. Kaya ang pagiging nandyan ka sa kapwa mo, pag-unawa mo sa kanya, pagbibigay ng suporta, nagdudulo talaga ng kaligayahan. At ano pa? Lakas. Naging malakas ang kanyang loob. Allahu Akbar. Kaya napapaligaya mo pa, nagkakaroon pa siya ng lakas ng loob. Yun ang isa sa mga pinakamagandang aim natin bilang Muslim. Na tinutulungan mo siya hindi lang sa pisikal, bagkus pati sa kanyang moral, pati sa kanyang spiritual. Papaligayahin mo para lumakas siya. Kasi nga iba kasi wala na bagsak talaga. Kapag dumadating sa kanilang mga pagsubok, mga kapighatian, mga kalungkutan, bagsak na bagsak talaga siya. Kaya tayo, alhamdulillah, kahit papaano, tinuturuan tayo na ipasok mo ang pagkasiyahan sa kanya o magpapasaya ka rin sa iba. Kaya kahit si Imam Malik, mga kapatid, Imam Malik, sinabi niya, may nagtanong sa kanya, ayul a'malu tuhib. Sabi sa kanya, anong gawain ang iyong minamahal? Kanyang sagot, ang pagpasok ng kagalakan sa mga kamusliman at nanumpa ako para sa aking sarili, naibisan ko ang kahirapan ng mga kamusliman. Subhanallah, tignan nyo. Nanumpa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na paibsan ang mga kahirapan na nasa loob ng mga kamusliman. Kaya imam yun si Imam Malik. Kilalang kilala na imam. Yun ang kanyang sagot na naayon sa hadith din. Maibsan mo ang kanyang kalungkutan, mga kapatid, ang kanyang paghihirap, Allahu Akbar, naging tagumpay ka talaga kasi nga sinunod mo talagang mahal nating Propeta Muhammad Salam. Kung hindi sa pera, iba kasi problema halos naman tayo lahat tayo halos pera. Pero kailangan meron ka ring mga
pamamaraan para maibsan mo ang problema ng isang kamusliman. Yung pag-usap sa kanya ng magalang. Pag-usap mo sa kanya na mahinahon. Yun, nalawak. Yun naman iba, yun naman hanap. Kahit example lang sa mga sadaka. Kung hindi ka makabigay ng sadaka, kaulul ma'ruf. Katanggap-tanggap na pananalita. Hindi ka bastos, hindi ka mapanlait, hindi ka makapagbasag ng trip o ano pa dyan. Subhanallah, iba kasi ganun magsalita. Parang siyang mayor parang siyang presidente. Ihahamak niya talaga ang kanyang kapwa. Kaya, ayun, isa sa mga mga kapatid yun, tandaan natin yun. At pagbibigay mo rin minsan ng mga sorpresa na hindi niya inaasahan, Allahu Akbar, yun din ay isa sa mga pagpasok ng pagpapasaya. Sampula lang. Ang pagluto mo ng kanyang paborito. Hindi niya alam, nilutuan. Sampul ng pamilya mo, nilutuan mo ng adobo. Hindi nila akalain na masarap ka pa magluto. Allahu Akbar yun. Mga sorpresa na yan, nagpapasaya din yan ng kapwa mo. Lalo na sa iyong pamilya. Kasi nga, nagkaroon ka ng malasakit at pag-alala sa kanila. Yun naman ang yun naman talagang kalikasan ng tao. Gusto niya may kalinga. Gusto niya merong kaakiba, meron siya tinatawag na kasama. Kaya yun isa sa mga dapat nating unawain, mga kapatid. Tapos ang pagpapakita mo rin ng respeto at pagpapahalaga sa kanya ay nagpapasaya talaga yan ng kapwa. Huwag yung kalimutan ng mga ganito, mga kapatid. Kay sa hadith na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, na inutusan kami ng mensahero ng Allah SAW na igagalang ang mga tao sa kanilang mga katayuan na hindi naman nabanggit ito sa Quran, isinalaysay ni Muslim. Kaya ito sa mga igagalang mga tao ayon sa kanilang katayuan sa buhay. Example lang, mga matatanda. Iba ang pagkikitungo mo sa mga matatanda kaysa mga bata. O kaya may mga posisyon, example, mga hari, mga pinuno, huwag mong ihalimbawa sa mga normal lang ng mga tao. Ganon po, mga kapatid. Dapat marunong tayong maggalang dyan. Kaya kung magpapakita mo respeto mo, lalo na sa mga matatanda, pinakita mo na marespeto ka sa mga matatanda, Allahu Akbar, ang matanda na yan maging masaya. Kasi nga, mayroon pala mga ganitong mga bata. Ang gagalang, mapaano siya, minsan mapapaluha pa yung matanda Kasi mayroon siyang nakitang bata na magalang. Allahu Akbar. Kaya kung gano'n, ginalang mo siya, napasaya mong matanda. O kayang bata, pinasaya mo. Ikaw, mano ka na, may edad ka na, tapos pinasaya yung bata. Nasiya ng mga bata, tapos ikukwento yun sa mga tao. Allahu Akbar, yun, napasaya mo rin ang bata. Kasi nga, marespeto kang tao. Magalang ka na tao. Marunong kang magpapahalaga sa mga katayuan ng iba. Allahu Akbar. Kaya ang pagpapahalaga din sa mga opinion ng iba, mga kapatid, yun, makaka-importante talaga to. Para hindi tayo magkaroon ng hidwaan sa bawat isa. Sa mga desisyon, sa mga pakiramdam ng iba. Kapag ganun, mayroon kang pagpapahalaga, ang kanilang kagalakan sa puso nila ay mararamdaman talaga nila, mga kapatid. Kaya ang propeta Muhammad sallam nga sa kanyang pagrespeto, mayroong isang kwento dito ang Jarir radhiyallahu anhu. Qal ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala arani illa tabassama fi wajhi. Sabi ng propeta, inulat pala ni Jarir na kanyang sinabi, hindi ako hinaharangan ng propeta Muhammad SAW mula noong ako yumakap sa Islam. At tuwing nakikita niya ako ay hindi siya maliban na ngumiti siya sa aking mukha. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Hindi niyo, subhanallah. Ganon na ganon ang mahal nating propeta Muhammad SAW sa kanyang tinatawag na pagiging respeto niya, maging pagbibigay halaga sa kapwa niya. Hindi niya mga tao sa paligid niya, hindi talaga makakaramdam na mayroong barrier sa kanyang harapan. Ngumingiti siya, hindi siya bastos, hindi siya, ang dating niya leader na leader talaga, na kailangan magpakumbaba ka, kailangan yumuko ka sa kanya. Gano'n ang ginawa ng mga naunay. Katulad sa mga ibang lahi, mga Chinese, Korean, dapat mag-ibaba mo talagang paningin mo. Huwag mong tignan, yumuko ka. Ang propeta hindi, ngumingiti nga Si Jarir, bagong Muslim to.
Nangingiti lang si Prophet Muhammad Salam. Hindi niya pinaramdam na propeta siya sa kanya. Iba kasi nakaapak lang ng parang langaw na pumatong sa ilong ng kalabaw. Akala niya kalabaw din siya. Subhanallah. Kaya iwag natin gayahin mga ganito mga kapatid. Tayo, alhamdulillah, kahit papaano, meron naman tayong respeto sa mga kapwa natin. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustaz.